Hello guys, continuation ito nung munta kami doon sa in-laws ko na niya ngayon, anniversary niya, that anniversary nung mother-in-law ko. So medyo malumig kaya ito ganito ang pakiramdam ko. Kala ko nga puli bukas okay na para makapagtrabaho na ako, kaya lang hindi naman ako makapag-schedule tomorrow at saka nag-cancel ako ng PT ko kasi ayoko naman mahawa. Hindi natin alam kung ano yung mga virus ngayon na dumarating. Siguro na pick up ko rin to sa mga clients ko. Hindi naman ako lumalabas talaga. Naka-brace pa rin itong kamay ko kasi para dumiretso. Ang hirap talaga nitong nadanasan kong aksidente, kaya talagang super ingat na tayo. Hindi tayo pwedeng like before. I don't know what happened. Kahit ano yatang ingat pagka darating talaga yung mga gantong bagay. Tingnan nyo naman ang buhay namin dito. Very sad. Weekend, Sunday, pero look, outside is masyadong cloudy, pero okay na yan kasi ang daming na tornado dito sa Amerika hanggang doon all the way to New York, kaya we cannot complain. Cloudy lang kami although tumaas na kami ng 70 degrees ngayon, pero the feeling is still this cold kasi nga cloudy. Nasisense naman na namin na gaganda na yung panahon kasi spring na namin right now. Ganun talaga. Like I said, baka hindi ako makatrabaho tomorrow kasi nag-cancel ako ng couple of clients dahil naiya naman akong manghawa. Kaya titingnan natin, although wala naman akong fever, so hopefully okay lang. So pahinga lang siguro, pero kahapon sobrang sakit ng katawan ko at saka kagabi at all day today. Tapos yung lalamunan ko, pinuyat ako kagabi na mamaga yung lalamunan tsaka yung ngalangala ko. Ay nako, buti na lang nag-work yung hot water and warm water with the salt. Ganun lang gawin natin pag namamaga yan. It's a big help talaga. Tapos syempre may gamot din ako. Naggamot din ako ng pain reliever, pero Tylenol lang, and then Butoxin para sa ubo ko. So ayun lang. So anyway, kahapon since wala naman akong ginawa, nag-edit anak ng pating. Ako okay na, hindi ko naman tines na okay na yung sound or what. Diyos ko po, wala pala hindi ko na ibaba yung aking background music so walang marinig. So, binura ko na. Pagka ganun, binubura ko kasi naubusan ako ng data dito sa computer ko. Talagang mahaba kasi talaga yung videos lalo na kung magkikip ka. Kaya ngayon kinlin up ko na lahat, tinanggal ko, kaso hindi ko na save yung isang video. So medyo lalagpas tayo ng everyday video ko, but it's okay. Yung everyday lang naman, makikipagkwentuhan lang naman ako sa inyo. Ganun lang naman ang ginagawa ko. Alam nyo, ganito talaga dito sa Amerika, hahanap ka ng way mo. Sana nga, ang regret ko, sana nung andito pa yung anak ko, nag-YouTube na ako. Kasi para naman kasali sana siya although kasali naman siya lagi sa video ko, but still sana yung andyan yung para nakuhanan ko ng mga magagandang na-start ko na nung andito pa siya sa mundo. Sayang. Kaya kayo, ang suggestion ko sa inyo lang through my experience, yung kaya nyong gawin ngayon, gawin nyo na. Kasi later on, lalakas din naman ang loob nyo like me. Dati malay ko ba, takot ko lang tumingin sa camera at magsalita. Pero ngayon, para bang ang kapal na ng mukha ko. So okay lang, lang talaga exposure. So, ito na naman, magpaplano na naman ako. Sasabihin ko, gaganda na yung panahon, marami akong mapupuntahan. Pero, pagka moody lang yan Kasi kung minsan, ang hirap din kasing activities ngayon, punta ka somewhere, alam nyo, tinatamad na kasi kami dahil ang nangyayari, alam nyo naman ang bawat galaw ngayon super mahal. Ang mga hotel ngayon is worth like $500 a night. Ilang oras lang yun. Tutulog ka lang talaga. Ang check-in 3 or 4 o'clock depende sa hotel. And then, yung iba nga 10 o'clock, na kayo, out na kayo At least merong pang mga 11 o'clock. Pero yung mga 12, wala yun. Kaya para bang
matutulog ka lang, lalo na kung late ka na dumating, like late ka na ng gabi, tapos babayad ka ng ganun kamahal, lalo na kung gusto mo yung by the water, kung gusto mo by the beach, yung talagang waterfront, nakakamahal-mahal. Pero buti na lang nga, like I said, meron kaming kahit papano nagtitake advantage din kami doon sa aming pamangkin na meron siyang timeshare, pero syempre yung pwede lang. Hindi naman parate, 'di ba? Super mahal. Kaya pagka pupunta ka lang ng 3 hours away, you spend like almost or more than 1,000 kasi nga sa food na lang, napakamahal na ngayon. Dati yung dalawa kami, nakakakain pa kami ng less than $50. Ngayon hindi na. It's like it's always like more than $70, including tip, or $80, sometimes 100 pa. Kaya super mahal ngayon. Kaya samantalang dyan yung $1,000, ang daming nabuhay ka na for a month, but it's okay. Iba naman kasi yung lifestyle dito compare sa atin. Andito lang, ang kagandahan lang naman kasi dito, andito lahat ng convenient sa buhay. Magagawa mo lahat, mapupuntahan mo anytime. But like I said, it's all about money din. Kaya kung minsan katulad kami, kaya kami tinatamad kasi wala namang kaming excitement na pupunta sa mga ganong bagay kasi gagastos ka pa. Do you rather pay your bills na lang para hindi ka pa ma-stress? Pero it's not good. Habang nabubuhay tayo, hindi pwedeng ganon ang buhay. You have to find a way how you enjoy your life. Kasi kung puro trabaho lang, hindi mo mamamalayan, wala nang quality yung buhay mo. Katulad ko ngayon, hindi masarap itong in-experience ko. Ang sakit-sakit nitong pati gabi, tapos magastos pa kasi talagang super mahal ngayon ng healthcare dito. I don't know what happened. Dati naman, noon naman, hindi naman ganito. Pati mga prescription namin, super mahal. Kaya aaray ka talaga dito sa sobrang mahal ng mga everything, insurances. Katulad ko ito, kung minsan sasabihin ko, pero hindi naman pwede na regret ka na sana, hindi na lang ako nag-party, is not good. Hindi yun maganda. Kaya tapos na yun, wala tayong magagawa doon. Nangyari na aksidente, hindi mo naman kagustuhan. Kaya sabi ko, aabutin ako talaga ng ilang libo dito sa pagbabayad ko ng bills. So far, siguro pag tinotal ko yun, including all my PT, abutin ako ng $5,000. Imagine, that's a lot of money. Kaya is not good. Kasi mga gamot, super mamahal. Imagine, meron na kaming insurance niyan, pero kung wala, wala na. Siguro, ito naman okay na. Ang kagandahan naman dito, kahit wala kang pera, makakapagpagamot ka, makakapasok ka sa any hospital, but yun nga lang, sisingiling ka after that. Ngayon, kung ayaw mong magbayad, pwede rin. Yung nga lang, masisira naman yung credit mo. Syempre kami, yung mga tao dito, ayaw namin masira yung credit. Dahil pag nasira ang credit mo dito, wala ka nang mabili dito, wala ka nang ma-applyan na kahit ano, kasi sira na nga yung credit mo. Kaya kami, kahit na anong mangyari, babayad kami sa bills kasi pag nasira yan, hindi ka makakabili ka ng sasakyan, pero sa gusto nilang rate nila yung napakamahal. Kaya at saka kung anything bibili ka, kahit telepono, you have to have a credit history na good credit. Kasi pag hindi mo iningatan, like I said, ang credit mo dito, wala kang hindi ka makakapag-loan, hindi ka makakapagpakabit ng like telephone man lang, hindi ka maka-apply ng mga insurances like car insurance, kasi sira ang credit mo. Hindi ka maka-apply ng credit card kasi sira nga iyong credit. So, talagang yan ang iniingatan ko. Kaya, kahit papano, ka-maintain naman kami sa ganyan. Kasi, pagkasira ang credit mo, ang taas ng interest mo. At least kami, nakukuha namin yung the best na deal because we have a good credit. Yun lang. Kaya, kung mga taong nakakapanood na to, kung hindi nyo alam gamitin ang credit card, you have to search, mag-search kayo how you, actually ang credit card, you can make money, pero
pag hindi ka marunong, sila ang nakikinabang sa iyo. Talagang tricky ang credit card, kaya yan talaga ang tinutunan ko rito kasi ang credit card is your emergency money. Pero babayaran yon, is not free. At saka depende rin sila kung ano ang limit mo, kung maganda yung credit mo, of course, magaling sila magpautang. Pero kung hindi ka, lagi kang may problem, your late payment, yung mga max mo yung limit mo, it's not good. Bababa ng bababa yung score mo. So, napakahirap kumuha ng magandang deal at wala ka talagang ma-applyan na kahit anong like loans, or kung bibili kang bahay, bibili ka sa sasakyan, kukuha ka ng mga insurances, lahat yun apektado. Kaya kami dito, lagi kaming we have to make sure na aware kami sa mga ganong bagay, pero hindi lahat naiintindihan ng credit card. Kaya dapat before kayo mag-start, you have to research muna, alamin nyo muna kung paano nag-work ang credit card. But actually, ang credit card is good kung if you know how to use it, you can make money on credit card. Kaya yung iba, mga smart, gumagamit sila ng credit card, kaya mga points yan. So, yung iba nakakapag-travel because of their points, their mileage, ganon. Ako, nagagamit ko yon, kaya I'm so happy na kumikita ako through credit cards, you know. Kaya, tapos, maganda pa yung score mo kasi they know you're a good payer, magaling ka magbayad. Kaya, pero ngayon, very smart na rin ang credit card. If you don't have enough income, kasi may iba yung under the table ang mga salary nila, so hindi nakikita yung sweldo mo. So meaning, mahirap ka pa rin, kahit maganda yung credit mo, hirap ka pa rin ma-approve sa matataas na credit limit. So kung minsan di ka rin maka-apply ng magandang klaseng credit card, especially yung may mga magagandang benefits. So yun ang mga bagay na dapat malaman ng mga tao para hindi sila mahirapan, kasi talagang pag na-end up ka sa credit card dito, talagang malulunod ka, kawawa ka, mag-e-end up mababankrupt ka, and then what? Pero dito, like I said, pwede mo namang ibit yung system na yan na you can apply for a bankruptcy, pero like I said, wala kang pwedeng bilihin, you know, mahirap, hindi yun madali, pero pwede. Kaya lang, very stressful, parang ikaw naman yung kawawang-kawawa dito sa Amerika, andito ka na nga, hindi ka pa makabili ng gusto mo. It's so sad naman yun, di ba? Yun lang ang masasabi ko for bakit ba napunta dito. Anyway, like I said, tomorrow, titingnan ko kung if I can, tentative ang mga schedule ko for tomorrow. Kung hindi sila takot, magmamas ako. Kung takot sila, then I have no choice. Sa ibang araw ko sila magagawa. Ganun talaga. Pero papakiramdaman ko uli yung pakiramdam ko tomorrow kung I can work. Kasi, like I said, nagbe-medication ako, ang hirap talagang, para akong binugbog ng 10 kabayo, ewan ko ba, parang flu ito na hindi ko maintindihan, napakasakit ng katawan ko, ng ulo ko. Dapat nga kahapon magse-celebrate kami dito sa bahay, mag-gather kami dito ng family and some friends, kasi usually nagse-celebrate naman kami talaga. Lagi naman naming sineselebrate lahat kahit wala na yung mga tao sa buhay namin. Kahit na nagpahinga na sila, we keep still doing it. Kaya lang, nag-cancel ako the day before, Friday night, because I'm not feeling well na nung Friday pa lang. Hirap na hirap nga ako sa trabaho. Gusto ko na matapos dahil masama yung katawan ko. So, careful naman ako. That's why I always using my mask para to make sure na hindi ko naman sila hinahawa, at saka I'm always using my gloves to make sure na hindi ko naman sila natatouch. So, tomorrow I have tentative like I said. So, for now, ito na lang muna. So, make another video again. Mag-edit muna ako bago ako matulog. Kasi ano na ngayon, 7 something na mag-8 o'clock na. So, I still have hopefully mga an hour. Meron akong ma-edit ngayon. So, I can post tomorrow kasi Monday. I'm trying not to
to have a break on weekend, Saturday and Sunday. Kaya lang sometimes I have Saturday dahil nga dito sa mga client ko na medyo nahihirapan sa mga trabaho since they are required na back to work. Okay? So, till next again, mag-iingat kayong lahat kung asaan man kayo right now. At saka, bago ako mag-goodbye, I would like to say thank you to all my subscriber. Thank you so much. I'm almost 2K na ang aking mga subscriber. I'm so happy talaga na I cannot believe na marireach ko itong mga nag-subscribe sa akin. But I'm so happy. So, like I said, thank you so much sa pag-subscribe nyo. Thank you so much sa likes, and sana mag-comment kayo kung meron kayong mga katanungan. Just, comment below, and please share naman sa mga friends and kung sino man. Okay? Thank you so much again, and God bless us all. Take care, everyone. Bye!